What's up mga kaibigan? Ngayon ay kwentuhan serye muna tayo. So ngayon pupunta muna kami sa daycare ni Kuya Kai dahil susunduin na namin siya. Usually napipick up ko siya around 4 PM. So galing sa bahay, ano lang naman yun, 10 to 15 minutes lang, isang diretsong road lang. Actually lumipat kami rito, dapat ano na siya kindergarten na siya, yung dun sa Toronto. So yung province pala rito, kada province pala may mga iba-ibang rules. Isang bansa pero sa province iba yung rules nila. Dito pag 4 years old ka sa BC, British Columbia, daycare ka pa rin. So 5 years old ang kinder sa kanila. So Toronto kasi nag-start na siya noon last year September, naka 1 month siya galing daycare to kinder, JK, junior kindergarten. So pagdating dito, ayun, nag-iba, back to daycare uli siya. So malaking adjustment na naman yon para sa bata at saka sa amin din. So dun sa Toronto, yung nagki-kinder na siya, sumasakay na siya ng school bus. So at least kahit papano na-experience niya yun for 1 month. Kasi nag-move kami rito October 27. Ayun. So dun sa Toronto, nung nag-daycare si Kai, libre pa. Libre hanggang pag na-reassess ka sa tax, magbayad ka. Ang last na binabayaran ko doon is $6 per day, $6 per day. So almost 60 per bi-weekly. So 120, sabi natin 120 per month. So not bad na, kasi before yung lumipat kami rito way back 2023, hindi pa kami eligible dun sa sinasabi nilang school benefits na may libre. So kailangan namin mag-wait ng 18 months kapag na ano na kami, maging eligible. So before, binabayaran ko sa kanya, toddler pa siya noon, 2 years old siya yung nag-move kami rito. So binabayaran namin noon around $700. So mabigat yon, lalo na bagong dating kami, hindi namin anticipate. So kailangan mag-work na rin agad. Then after nun, yung umakyat, kada umakyat ng level, umaano siya, nagmumura yung ano, yung bayarin sa daycare. So yung umakyat na siya, nag-preschool na siya, naging 500. Then yung naging eligible na kami, naging free, tapos naging $3. So yung last, bago kami mag-move dito sa BC, is nasa ano lang siya, $6. So not bad na sa 700, di ba? Malaking bagay din 'yan para sa budgeting. So pagdating dito ngayon, kasi ang pinapasukan na daycare din ni Kai is doon din sa pinagtatrabahuan ni Mrs. Dahil school ano rin siya, teacher din si Mrs. sa daycare. Then ang usual, yun din pala, hindi kami eligible dito kasi temporary worker lang kami dito. So yung lumipat kami rito sa BC, kala namin eligible kami, magbabayad pa kami. So nagbayad kami ng 600, dahil binigyan kami discount dahil boss ni Mrs. yung may-ari din ng daycare. Sa ibang daycare naman, binabayaran na lang namin ngayon is monthly 300. So 5 years old na si Kai nung February, kaka 5 niya lang. By fall, this coming September, school year, start ng school year uli, September, kinder na siya. So pag kinder ka na, wala nang bayad yon. So libre na yung ano niya, tuition niya. Tapos yung kinagandahan, yung school na papasukan niya is malapit lang din sa amin, sa likod lang din ng bahay. So hindi mo na kailangang bumiyahe, walking distance na lang. So yun lang ang may share ko sa ngayon. Ingat tayo palagi mga kaibigan. Bye bye.